Masarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Holiday po. Holiday hindi dahil maraming INC sa daan, no? Pero dahil ngayon ay ano bang holiday National yan? Heroes Day. Yes, no. Ako po si Karen, sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito naman po ang iyong paboritong DJ na Father Joel Gatus, nakasama po dito sa Kwentuhang Katoliko. Yan yung DJ na kumakanta, hindi pumipil. Mhm. At ngayong araw na ito, meron tayong mga panauhin. Very special guest. Yes. Actually, narinig na natin yung mga tinig nila nung fiesta namin. Fiesta ng Santa Rita kasi may regalo sila sa aming taga Santa Rita eh. Yes, oo. So, yung ngayon, maririnig na natin sila ng live. Yes. At sino po sila? So, magpapakilala po sila sa atin ang ating mga very special guest dito. Ako po si Don Mauro Gomez. Actually, kasama ko po ang aming mga kasama sa Santa Monica Parish, Mexico. So, with me is Kuya Nilo Nucup, Ivy Trinidad, and Rocky Bondok. Tsaka yung mga kasama po natin na nasa labas. Sina Kenneth Tumang at si Lourdes Cortez. At may little girl pa kayong kasama. Si Nikki. Bibi po ni Kuya Nilo. Nikki din. Nikki din. Parang yung pretty little girl mo doon, no? Palagi kaming Nikki. At kumusta po si Kuya Nilo? Yan. Magrasyang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nilo Nucup na sa Mexico. Taga Mexico. At Siya naman ang number 1 keyboardist sa Mexico. No? sa ano yan dito? Kung sino yung nandito sa booth, siya yung number one keyboardist. Dati po kasi nandito si Satch, no? Ngayon, siya ay na-oust. Nandun sa katedral, may ginagawa. No, yung pakilala mo yung mga kasama mo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Rocky Bondok. Hello, Rocky. Okay. Po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ivy Tricia Trinidad. Okay. So, nandito po yung mga pride ng Mexico, no? Santa Monica Parish, Mexico, no? Ako'y excited, Among. Kasi naririnig ko yung mga compositions nila. Pag pinupost yan ni Kong Nilo tsaka ni Don, mga friends ko yan sa Facebook eh. Oo. So, pag piniplay ko, talaga naman may laman. Hindi lang yung, ano yung tawag natin, yung mga pinagsama-sama lang na... Ano yun? Mash up? Hindi ganun yung kanila Parang pinag-jumble-jumble. Oo, di ba yung tapos bigla na lang may dubi, diba? Hindi ganun yung mga kanta nila. Parang nga po hiking society yata yun, o kamikaze, no? Yung sabi ninyo ni Satch na mga hindi dapat kinakanta. Hindi ganun yung kanila. Yes. Yung kanila, So, makabuluhan, no? makabuluhan, Liturgical. may laman. Oo. Sample nga dyan, Kong Nilo, bago natin ituloy yung ating interview. Sige po. Isang linya lang, Tapos, Isang linya. Anong linya? yung una ninyong na-compose siguro. Actually, liturgically, yung sa mga liturgical songs po, yung kay Santa Monica. Kasi naghanap kami before ng parang entrance song for our feast day. Ay, sa feast day sa May 4. Sige nga. So, Isang sample sample linya, ng tapos Santa Monica. Kwento natin, ano yan? Ano yung... Mapamintuking Diyos, king siwala na may kiramdam ka, asawang uliran na lang kawangis, at indung uliran na lang kapari. O patulunan ming Santa Monica, ilapit mo kay king ginuning sala, pasalan kapanayan mi, balikdan aklismi, o palsintan ming Santa Monica,
katapusan, ipanalangin mo kesana, o induming Santa Monica. Wow, no? Pang-marcha talaga, no? Pang-entrance yung Entrance kanta. po. Oo. Panimula pa lang go na talaga. At naku, yung ating mga listeners, I'm sure, excited na po sila ngayon. Yes. Kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan o kung may mga tanong kayo o comments para sa ating guests, i-text lang po ninyo sa mga numbers na ito. Para po sa ating mga smart users, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Para naman po sa mga Globe users, kayo po ay mag-text sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Mag-text na po kayo. Pwede po yung mga taga-Mexico, bumati po kayo, no? Suportahan niyo po ang inyong mga kaparokya na nandito. Ayan, I'm sure talagang nakikinig yung mga yan. Holiday. O may text na tayo dito. Sabi niya, nakakaindak. Yes, no? So, pang-umpisa pa lang. Simula pa lang. May texter Oo. na talaga tayo. Yung ating mga guests, tatanungin natin, Among, kasi yun nga makabuluhan at talagang yung mga awit nila pang simbahan, pang debosyon. Oo, nakakatakot naman kung yung kinakanta hindi pang simbahan, no? Pang rakrakan, no? Para namang wala pa tayong na-identify na ganyan. Kaya nga siguro, no, tanong natin sa kanila, no, Don, paano ba kayo nagsimula, no, dito sa Ministry on Music sa simbahan? Actually, we are part of choirs, different choirs po, by the way. So, mukhang dalawa or tatlong choirs kami na involved. Pero nag-umpisa lang po sa biruan kasi Biruan. parang wala kaming naisip po namin. Siguro there will come a point sa experience natin na mukhang ida-doubt mo muna kung kaya mo. Pero siguro everything is born out of need. Siguro kailangan po namin ng song na ganito. Wala po kaming mapili, and then si Kuya Nilo po parang nagtagpo-tagpo lang po. Kasi ako, I usually post sa Facebook sa mga Kapampangan quotes na naisip ko. Tapos ipopost. Tapos ipopost si Kuya Nilo naman po, naghahanap naman siya ng lyricist. Wow, para music and lyrics, no? Sino yan? Ako po kasi nag-start po ako nag-choir po ako 1996 pa. Tapos nung mga 1998, parang naisip ko lang po, gusto ko mag-try mag-compose. Sabi ko, baka sakaling may gift. Tapos, ayun po, nakapag-compose ng mailan-ilan, yung mga Alleluia, mga Amen, na hindi kailangan ng lyrics. Pero, there was a time na nag-stop po ako dahil nahihirapan po talaga ako sa lyrics. Hindi po ako magaling sa lyrics. Yeah. Tapos, nung na-meet ko po si Don, tapos, napansin ko nga sa Facebook, magaling siya mag-post ng mga Kapampangan quotes, mga poems. Sabi ko, kausapin ko nga siya kung gusto niyang sanib puwersa kami para tulungan niya akong gumawa ng kanta. Sabi ko, parang gawa tayo ng kanta, anything under the sun. Basta gawin natin mga Kapampangan songs. Tapos eventually po, na-link kami sa liturgical songs. Nag-start po kami noong 2012. Magmula po nun, bumilis na yung pagko-compose ko dahil yung kulang sa akin na paggawa ng lyrics, napunuan po ni Don yun. And from 2012 until today, siguro po, we have made more than 40 songs na mostly liturgical. Meron din, nakapagsulat din po kami ng mga inspirational na songs about the family. Pero majority po mga kantang pang-misa at saka mga devotional songs sa mga patron saint. Actually, nagka-post po namin, halimbawa dun sa mga songs, devotional songs, halimbawa yung kay Santa Monica, marami na pong nagpa-private message na wala po kaming hymno ni ganyan, wala po kaming song for ganyan. So, yun po. Kaya dumami po yung mga devotional. Parang naging apostolate sa inyo. Ako po ay nire-request na magkanta. Sila naman po ay nire-request na gumawa ng kanta. Feeling ko kayo po yung hinahanap.
So ako na pala yung kulang sa team po nila dahil meron ng tagagawa ng melody, may lyrics na, tagakanta na lang yung kulang. Ako yung tagapalakpak. Na? Welcome po kayo sa grupo namin, Among. Marami na yata ang tagapalakpak eh. Ayun Yun na lang tagagawa na lang ng merienda, pwede siguro. Yan. Kaya ko yan. And then ang Kaya pong yan. mga Oo. addition po sa team natin, yung ating mga, dami po namin multitasking po. Oo. So si Rocky Bondok po sa Oo. technicals po namin, kumakanta din po siya. Mamaya masasample okay. po. Tapos si... Tsaka si Ivy Trinidad Ivy. at saka si Kuya Jason Sampang na hindi namin Okay. kasama No. ngayon. Gusto ko lang i-pick upan yung sinabi nyo kanina, yung magkakaiba kayong choir pero nagsama-sama kayo for a single purpose. Kasi Gusto ko rin napakadalang doon sa mga choir sa simbahan eh. Alam natin, kasi ang music, it's very competitive kung titignan natin. Pag yung mga choir, pagandahan, pabonggahan, palakasan, kaya nga, minsan yun yung nagiging mitsa ng away-away sa simbahan. But it's very beautiful na kayo, iba't ibang choir, and you banded together, nagsama-sama kayo para sa isang purpose, yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. No? Nagkataon po siguro yung pare-parehong passion namin, yung gusto naming makagawa ng bagong music, makapag-contribute sa mga liturgical celebrations natin. Oo. Na magagamit dito sa ating archdiocese. Oo. Sana maging inspiration din kayo sa ibang choirs na archdiocese na hindi naman kailangan mag-away-away. There could be a synergy. Pwedeng magsama-sama, magtulungan para sa paglilingkod sa simbahan. I think meron pong mga prepare na song sa atin, ang ating pong mga bisita, at sila po ay may ginawang isang entrance song. Last time po, nag-present din po tayo ng mga iba't ibang pwedeng kantahin sa misa, at sila Don po at saka sila Conilo, they have come up with this entrance song. Anong title ng entrance song nyo? Magsaya ka. Okay. Magsaya. Pakinggan po natin ang Magsaya Ka. Magsaya ka o balayan, pinili ning Ginoo, amiti punti-pun ngeni, king banal ng lagyo, sa lubungan yak dalitanan, o meto sikluban, puryan yat pasalamatan, ing Ginoo at sal tamu itamong kelilwanan dalitanan tayangan ing lugod papakit na makanyan ding harpat ding lira isadya nalangan ketong dane masala karinya sa lubungan. Magsaya ka o balayan, pinili ning Ginoo, amiti punti-pun ngeni, king banal ng lagyo, sa lubungan yat dalitanan, o meto sikluban, puryan yat pasalamatan, ing Ginoo at yubusan tamu. Puryan yat pasalamatan, ing Ginoo at yubusan tamu. Wow, very nice. Ano bang kwento nito? May kwento ba to nung ginawa nyo to? Originally po, ito po isang responsorial psalm na pakibat. Tapos, sinabi po sa akin ni Don na, sabi niya, Kuya, ang ganda nung ginawa mong responsorial psalm noon. Sabi ko, sige, convert natin ng isang full-length song. Yeah. Lagyan natin ng verses. Oo. Tapos pwede siyang entrance song. Yun po, na
Yeah. Ano po, nabuo namin na. Oh, so scriptural pa siya. Actually, napakaganda. Yung mga salmo talaga natin, like, kanta talaga sila ng mga Hudyo, di ba? No? At yung element po nito ay tamang-tama bilang isang entrance song dahil ang tawag natin sa entrance song is a song of gathering. Nandun yung may tipon-tipon, no? Pag-iipon ng balayan ng Panginoon, no? At ang kanilang pagtitipon ay mitmong tula, no, napakasaya. They are gathering full of joy, no, ready to worship the Lord in His table. Pasado kagad sa requirements. I could remember Among Vic singing the song na by heart. Kasi pag nagmimisa po siya ng Saturday, Talaga? usually ito yung entrance song. Actually po yung verse 1 niya, yun po parang pag-welcome lang. Tapos yung verse 2 naman about the Word of God. Tapos yung verse 3 about the Holy bread and, Eucharist. the bread and wine. Maitanong ko nga sa inyong mga composers, kayo po ba ay may mga training, formal training? Kasi ang husay hindi kahit sino pwedeng makagawa ng ganon. Ako po wala po talagang formal training. More on experience lang po siguro, tsaka yung mga influences, yung mga nadatnan ko na liturgical songs sa church. Yun po. Pero kung Nilo, pinapag-aralan mo naman yan, di ba? Hindi, basta sasabihin mo na lang ba, dumating si Holy Spirit at ganun nakaganda yung... Puno ng inspiration. Na ba? Minsan po, aaminin ko po, ako mismo nabibigla ako sa sarili ko pag may paano ko nagawa to? Yeah. Wala po akong musical background. Kahit sa piano, wala po akong talaga. Formal education. Kung ano lang po yung nafe-feel ko na darating sa akin, or minsan maisip ko, parang gusto kong gawin yung ganito. Tapos bigla na lang po mabubuo yung song. Ito na yung song. Kahit naman yung mga Beatles, wala naman silang formal musical training, but 'di ba? Dahil yung mga Beatles kasi panay silang playing na tumutugtog, no? Ganon din yung kay Saka palabasa Cornelia, mo. Oo. Yung self-taught sila, di ba? Kaya yung tingnan mo desire talaga na mag-serve, no? Saka Nandun. siguro meron na rin pong actually malaking bagay yung divine inspiration. Kasi minsan ilang months hindi po kami nakakagawa. Meron naman isang araw lang nakakadalawa. Madami. Yes. So, may inspiration talaga. Kahit yung mga pare nagdedepende din minsan sa divine inspiration pag wala silang homily, no? Kaya nga kawawa yung banal na espiritu, siguro hindi na makalipad dahil panay na pinipilit yung divine inspiration, no? Pag gumagawa Very ng busy. very busy. Anyway, but a very wonderful song, Ayan, no? may isang texter tayo, sabi niya, wow, kasanting nga boses, makakapsi. Talaga naman. This is from 7262. Marami pa tayong ibang mga... Maraming salamat po. Si brother, kailan ka ba nag-start sa choir? Actually po, nights po ako, tapos napansin po namin na tuwing 10 o'clock po ng umaga sa tuwing Sunday, wala pong kumakanta. Then, bumuo po kami ng all boys na choir. Tapos po, napansin namin medyo hindi namin masyadong nakukuha yung gusto namin na kanta. Nag-invite din kami ng ibang mga girls na choir. Way back, 2005. 2005 po. Hanggang ngayon po. Yung makikita nyo naman po doon na pag tayo nagsaserve sa simbahan, hindi lang tayo pwedeng mapako sa isang kind of ministry, no? Kung talagang meron tayong talento, we can extend to other ministries. Yung nga sa Santa Rita, alam ko, mga EMDC, kaya nilang mag-choir, no? Nagkakanta. Actually, mga kantores, mayores yung tawag. Kasi sila, bago pa sila mag-EMDC, mga trained yan na banda. So, marunong magbasa ng nota, marunong tumugtog ng instrumento. Tapos, nung mga naging daddy na, naging mga nag-EMDC. Pero, syempre, dala-dala yung musical training. So, kayang-kaya nila kahit anong salmo. Kaya if we have the talent, Right, we can, and have the time, we can extend to other ministries. True, no? true. Tama po. And it enriches the liturgy. It Diba, enriches kahit naman the sila church. choir sila, pwede silang mag-serve o pwede silang mag-lecom. So, kung kaya naman. Anyway, no, meron pa pong isang pinipare na kanta sa atin, no, sila Don. It is an offertory song. No? An offertory song. Anong title niya? Aymingan. Okay, sige. So, pakinggan po natin ang offertory song.
bilian, dingke kami daralanan, ing bukod mong kapag nasan, ke kalasang ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabyedaya mo, ay naning kekang balayan, ay ikamu Ginu, ing paligayan, ay ikamu Ginu, ing paligayan. Ningang pipagalan, dingke kami ng kabiyayan, ing bukod mong paninasan, ke kalasang ang katulan, tinapening katawan mo, alak ning mabyedaya mo, ay naning kekang balayan, ay ikamu Ginu, ing paligayan, ay ikamu Ginu, ing paligayan. Wow, no? Nakaka-in-love naman yung kanta. Parang love song siya, no? Love song sa Panginoon. Oo, yan naman yung mga talagang tumatatak. Oo. Yung tunay na tawag natin sa offertory song, iniiwasan na daw tawagin na offertory song eh. Ang tawag dito is a song for the preparation of the gifts, no? Dahil hinahanda yung inihahain natin sa Panginoon, no? And you could feel na it is a song of lovingly offering to the Lord, pero it's full of praising the Lord also, no? May kwento ba itong inyong naisulat na Si Don na po siguro. Actually, with regard po sa offertory song, although pinaka nasa chorus po kasi yung bread and wine, yeah. pero parang we all lift it up sa Panginoon po, lahat ng pinagpaguran, lahat Yeah. ng pinagdadaanan, lahat. But kasi kapag ibibigay mo sa Panginoon, hindi naman dapat yung kung ano lang yung okay. Yeah. So dapat Totoo the na best. Mm-mm. And human as we are, we also acknowledge the fact na hindi natin lahat kaya. That's why pati yung mga hindi po natin kaya, we ask the Lord for sustenance din. Wow, no? Gandang reflection. Tama po 'yun kasi sa song for the preparation of the gifts, hindi naman kailangan nandun yung salitang alak, tinapay, no? Lahat ng parte ng ating buhay, lahat ng ating nararanasan, no? Pagod, problema, mga Saya. pagsubok, saya, no? Ngiti, ng ano bang nararanasan natin, we offer them. At itong kantampong ito, no? We could just imagine yung mga tao ay nagpo-prosesyon, no? Accompanying them, pagdadala. Hindi lang pera, pero kung ano talaga yung gusto nilang ipagkaloob sa Panginoon, Bulaklak, no? prutas. Yung, Oo. na-imagine ko, may mga baryo na ino-offer pa rin yung mga ani nila, di ba? Opo. Tama po. Kahit gatas ng kalabaw, no? Gatas ng kambing na Saka usually po kapag yun nga, pag sasabihin po ng mga nakakatanda sa amin, pag may problema ka, you offer it to the Lord. Palaging ganun din. Oo. So, isa din pong inspirasyon yon sa mga... Yes. Oh, yan, may bumabati sa inyo. From 0070, sabi niya, magandang tanghali po. Magaling po ang guests ninyo. Si Kuya Sani po ang nagturo po sa amin, taga Mexico. Oh, Sunny Trinidad. Ah, okay. Tapos meron pa, may mga request na kayo eh. Meron ng request. Oo, itong isa sabi niya
Hello daw kay Sir Nilo at Sir Don. Dakal pong salamat king pamamye yung rights. Para agamit miya ingkanta ning patulunan tamong apong Monique. Hello po karing host. O tayo yun among from Oo. CPC Santa Monica, San Simon. God bless us all. San Simon. This is Maraming from salamat din po. 9653. O, Oo. diba? San Simon. Hanggang Lumipat San parok- Simon, talagang nakakadating na tayo nun. San Simon. Kumusta po kayo? Marami tayong listeners sa San Simon, pati yung barkadahan kay Cristo. Pero tingnan mo Oo. nga naman, among talagang... Yeah. O, tapos may isa pa from 9543, sabi niya, request naman po sa song na Anima Christi ba yun? Nag-attend po kasi ako ng mass kahapon sa Mexico Parish Church. Kinanta po nila yun. Wow. Oh, Sila po yan. ah, si Sina Ivy pala yun. Parang, ano, no? Oo, naku. Nakakahumaling ba ang kanyang boses? Oh, Ivy. No, Oo, mamaya. mamaya. Tingnan natin yan. Okay, so may solo performance mamaya. May isa pa from 1627, sabi niya, good PM po, pwede po bang mag-request sa mga guest ninyo, pwede po ba silang gumawa ng kanta sa patron saint namin na si San Juan de Dios dito sa CSJB San Juan Banyo, Arayat. Thanks po si Kevin po ng Arayat. O, si Kevin, Opo. regular Sige po. listener din natin yan. Nakalinya na daw yung mga... dami nyo na yatang naka-request ngayon, no? San Juan de Dios. Medyo madami na nga po yung mga... Oo. Note natin dito, Opo. San Juan de Dios daw. Sige po, Ay, communicate na lang po tayo siguro sa Sa Facebook. Facebook, so May Facebook may Facebook page po ba? sila. Ano yung ilalike nila sa Facebook? Wala. Yung, Mga yung personal account. Ano yung, pwedeng yung pangalan? sa Kwentuhang Katoliko page. Oo. Tapos Sige i-direct natin. I-direct Sige natin po. kina Kong Nilo tsaka kay Don. Kaya nga ako, ayokong mag-request sana sa kanila paggawa ng San Fernando kasi alam ko marami na silang trabaho eh. Actually po, Nakapila na. Okay. na Oo. naka-priority po yung himno ng San Ganon. Fernando. Oo. Anyway, isasama namin sa marami nating ginagawang liturgical songs. Na-excite ako, Among. Kasi tulad nga ng sabi ninyo kanina, madalang lang yung talaga may coordination, may teamwork. Oo. Pag-abot, iba-ibang koro, iba-ibang parokya. Yeah. Pag music, medyo, Unity. sabi nga, Oo. oo, may competitive Nature. element. Pero Nagiging ngayon, divisive siya. hmm, Dahil nga pag Performance performance, so pero kamukha. ngayon, ayan, Oo, perfect isasama-sama. example Mm-mm. ng coordination and teamwork para Yeah. sa Panginoon. Mm-mm. Ayan. So, meron na tayong entrance, may offertory, mayroon pa tayong ano ba yung susunod nating Communion. kanta? Communion. Oo. Sige. Ano yung title, Title ng... po niya ay Sibol ning Sikanan based from the letter of Paul to the Corinthians. Okay. Nakuha po. Busaning pangis nawa, ing pagdulapan mo ika, kaladwa kung tutong mau, king lunus at gana kamu. Alang-alang ke kao Ginoo, ingkainan ko, kakaulan ko. Bista man tutong may naku, dapot uli mo sisikan ko, dapot uli mo sisikan ko. Alang-alang ke kao Ginoo, ingkainan ko, kakaulan ko. Bista man tutong may naku, dapot uli mo sisikan ko, dapot uli mo sisikan ko. Wow,
Nakaka-inspire, no? That is based from St. Paul's letter To the Corinthians. to the Corinthians. Yung ba yun yung when I am weak, therefore I am strong because of the grace of God, no? Saktong-sakto yan, no? Pag yung reading kay St. Paul, pag lumabas, no, sa Sunday, no? Sino bang mga naging influences nyo sa music? Ako po, basically, sa mga words po, more of psalms. Kasi gusto ko po talaga, personally po, yung kung mga ginagawa kong kanta, sinusulat po namin, nanggagaling po sila sa mga prayer. Kasi, para hindi po mawala doon sa track na, isa pa rin itong panalangin. Mhm. Parang ganun po siya. Yeah. No? Ako po, in general, yung music, madami po akong influences na yung iba, mga rock bands or mga ballad singers. Pero sa liturgical song po, malaking influence po sa akin yung Bukas Palad, si Father Manuling Francisco. Malaki pong influence. Tapos, yung mga nadatnan ko po na liturgical songs dito sa Pampanga, yung mga gawa ni Apong Greg Canlas at saka ni Apong Chris Kajang, nakatulong din po sila paano ma-mold yung paggawa ko ng kanta. Yeah. Kailangan pa rin natin, no, ng maraming gumagawa ng kanta, ng liturgical songs kasi this only proves na buhay ang ating pananampalataya, no? At lumalago. We are growing, no, in faith. Tsaka also in preserving our language. Yeah. Opo. No? Napakaganda ng sinabi din ni Don po kanina. They base their lyrics on the scripture because yun din talaga yung pinaguhugutan ng correct ba yung ating mga paniniwala, ano? Kasi yes, we can create our own lyrics, pero minsan may tendency pag ikaw ay gumagawa ng sarili mong lyrics, parang imbis na nagiging liturgical ay nagiging secular na. Tama po. No? Mukha yung dun sa Philpop ngayon. No? And, recently, Philpop, yung isang ginawa ng kanta ng The Company, ay kinanta pala ng The Company. It seems na very religious yung ano niya yung tono, lyrics niya, yung yung lyrics. tono, yung lyrics, no? Pero yung pong ang pinaka reason nung gumawa ay isama sa Philpop. Hindi po pang pang simbahan. Doon nga minsan pinag-uusapan namin din dito. Doon nagkakamali yung mga tao dahil kala nila may words na Diyos, panalangin, no? Pwede na lang ikanta. No? Pero yung pinaka-requirement natin sa kanta is, does it really sanctify us? No? Ito ba yung nagpapabanal? And does it really give praise to God? No? Bago natin kantahin yung susunod nating kanta, siguro maganda na makilala nating lubusan din po ang ating next singer. No? Yung full name niyo po, si... Ivy. Ako po si Ivy Tricia Trinidad. So, kasama ko po si Nadon and si Rocky po sa youth choir po. Okay. Ngayon po, AD 1581 choir. So, dati naman po akong komi. Oh. And then, bigla po akong nag-shift as sa choir nga po. Kumbaga doon po lalong naging rich yung interest ko po sa music. Yes. Ha? CPA siya. CPA daw po siya. Tingnan nyo, multi-talented. Mukhang high school. Oo nga eh. Thank you No? po. May nanliligaw na ba sa'yo? Ganun ba? Ba't hindi nyo sinabi, no? Among, chismisang katoliko. Ay, chismisang katoliko na pala. Sorry. Nakalimutan ko palang kwentuhang katoliko, no? Katoliko tayo ngayon. Kala ko showbiz katoliko na to. Assignment ni Among Jean yung chismisang katoliko. Diba? Okay. Oh. Siyempre, meron din tayo pagka-showbiz dito, no? Anyway, ano yung next song natin? Oh, Maria. Okay. Oh, Maria. No? May background ba tong kantang ito? Actually, ito po ay unang naikanta po yata ito sa San Vicente, Mexico kasi Our Lord's Annunciation Parish sila. Mm-hmm. So, Marian din po dapat. Okay. Sige. Tatatangalana, hingban wa papa
siyag nayak, pepakit nung kapamintuan, king kaburyaning Diyos anwan, Hindu na kaning mengabus, at ke kami ngang mikabus, Hindu kang tutong malugod, Hindu kang kalugod-lugod. O Maria ring ang puso mi, Hindu ning kapas ngawan mi, ilapit mo laking Ginoo, ibaklod mo keng anak mo, ikaing batwi naning muna, gislap mo ke kami paslag, king kayapan mo ke yasag, ikaming sablang, mebinyan, king kayapan mo ke yasag, ikaming sablang, mebinyan. Wow. No? Talagang Marian song. oo. At saka, catchy eh. Tama yung isa na naman sa requirements natin, Among, di ba? Yeah. Kahit first time mong marinig, kailangan yung nagsisimba, Mm-mm. kayang sundan. Yeah. At saka we can never get enough of Marian songs dahil tayo ay talagang deboto kay Opo. Maria, no? Ang All dami. year round, no? Tayo ay napakaraming mga celebrations kay Mary, lalong-lalo na po ngayon darating na ang September 8. So these songs po could be very helpful to us na mga devotees, na mga humihingi ng tulong at nananalangin kay Maria. Opo. Actually, gusto rin po pala namin i-take yung opportunity to thank our dear Archbishop, Oo. Archbishop Dong Lavarias. Also kay Monsignor Rick Serrano po, kay Among Oliver Yalong. Naging instrumental po sila, tsaka sa kay Bien Manuntagan. Very instrumental po sila in obtaining the nihil obstat tsaka yung imprimatur po ng mga songs natin. Ay, Among, paki-explain muna. Ano po yung, bakit kailangan? Ano yung, at saka, una, ano yung nihil obstat? Ano yung sinasabi ni Don na kailangan muna nilang kunin? Anyway, before we explain that, sige no, gusto po namin paalam, ito po kasi mga collections ng mga kanta nila Kong Nilo at saka nila Don, no, they have already compiled it, no. Parang gumagawa yata kayo ng libro. Opo, we are on the process na po na magpiprint po kami ng songbook and mag-recording ng CD. Yeah. Hopefully po by October, ma-release po namin yung Opo, yung bukas palad na songbook, tapos meron pa silang kasamang CD. So pag lumabas po yon, sana tangkilikin po natin, let us support them. Pwede po natin magamit itong mga kanta nila sa ating mga parokya to enrich, pagyamanin din yung ating pananampalataya at pagsisimba, no, pagsasamba at pananalangin. Yung kanina, yung they have acquired the nihil obstat, no, ibig sabihin there is no obstruction. Walang bagay dito po sa kanilang mga kinompose na nakakahadlang sa ating pananampalataya o nakakasira sa ating pananampalataya, no? Siguro naman wala naman siguro nagko-compose na may hangad na manira ng pananampalataya, no? Pero Among, kasi kung minsan, 'di ba, may mga compositions, yung sabi nga natin, Yeah. napaka-secular ng dating. Akala ng mga composers okay lang, pero labag sa doktrina, o labag sa. So, etong dito, ano yung grupo nga pala ninyo, Kong Nilo at Don? May pangalan ba? O Ano lang po, naisip lang po namin. We name it after the first song that we made. Oo. Kapatadda ka. Kapatadda ka. so Pero hindi po pa siya okay. actually hindi po siya liturgical song. Oo. Pero yun po yung pinaka first song project namin. Ano po siya? Kwento ng pang-family. Magkapatid po. Paano Kwento naman nagsimula yung ano nyo doon, yung doon sa Kapatadda ka? Butin, yun yung naisip nyong i-compose. paano po ba? binigay po ni Don.
So, yun yung Pero, first sorry. inspiration niya. So, yun nga, yung sinasabi natin, kapag yung mga awit nila, kung may nihil obstat, kumbaga may imprimatur o may approval, ibig sabihin, kahit alin po yung mga awit na gagamitin ninyo, pwedeng-pwede. Hindi kayo magdadalawang isip. Kasi kung minsan, tulad ng lagi natin pinag-uusapan, Among, di ba? Mapapaisip ka, teka, pwede ba to? Ito ba, ganito, ganyan. Kaya napakaganda na itong mga kantang pong ito ay talagang really approved na ng ating Archbishop and could be readily used na sa ating mga worship, prayer, and masses. Okay? No, meron pa tayong natitirang oras at ito po ang susunod na ating kanta. Kanta rin po kay Maria. In preparation din po ito for our September 8 celebration sa Virgen de los Remedios. Okay, ang pamagat po ng next song is O Virgening Kapasngawan in honor of Our Lady of Consolation. Parang patroness po ng ating mga Agustinian parishes. Yeah. Nawang salta, karing luwang panet batak, magikas ang kapasngawan, ning kaladwang misasakitan. Sintas ning kekang awakan, ing kekang pamamilatan, pati na kekang kausapan, pansugat mimi pakayapan. O Birhening Kapasngawan, ing sintas king kekang awakan, ibabat king awakan ko, king lungkot ang uwan mo ko. O Birhening Kapasngawan, sintas ning kekang awakan, ibabat king awakan ko, king lungkot ang uwan mo ko. O Birhening Kapasngawan, king lungkot ang uwan mo ko. Wow, no? Parang first time pa lang ako nakarinig ng kanta talagang really dedicated to Mary na La Consolacion. La Consolacion. Mm-hmm. Dahil Tama ba? tayo ay our faith is really founded by the Augustinian Augustinians, Fathers. no? Tama. Kahit ngayong katedral, no? Kahit saan dito sa Pampanga. Ang nagtanim ng ating pananampalataya ay ang mga Agustinians. Actually, patroness din daw po siya ng mga OFW. Oh. Kasi yung kanyang chord is very unitive, unifying. Ganun. Oo. Kaya meron po kaming isang kaibigan na nasa abroad. Pinapatugtog po palagi niya sa cellphone niya. Surprisingly, yung mga Arabo, na-memorize na yung... Talaga? na-memorize na yung chorus niya. Ayan na yung Parang- evangelization. Yan yung tinatawag na anonymous Christian, no? I think of si Carl Runner yata. Kinikilig ako dan sa sabi mong yan doon, ha? Pero, No? Isipan mo yung mga Arabo, no? Kinaalam na nila yung sa bagay yung mga Muslims naman, they also respect Mary, no? actually, mataas nga yung kanilang pagturing sa ating Inang Birhen, di ba? Sabi nga ni Among Jean, may isang chapter Yeah. sa kanilang Quran para sa ating Inang Birhen. Kaya, Oo. hindi ako magtataka na inaawit nila yan at tanggap na tanggap. Maganda rin kantahin yan pag piyesta ni Santa Monica at saka ni San Agustin, no? Sa closing no, song, no? A recessional song, no? Merong May texters. yung ating mga requests. Yeah. Sabi nitong isa from 5663, magagaling talaga ang mga ang mga talentong kabalin. More power to all of you, Kong Nilo, Don, Rocky, and Ivy. Continue to create inspiring church songs. Yeah. This is from Irish
Salamat, Irish. Kilala nyo ba yon? Ate ko po. Ay, ganun. Kaya naman pala. Nakatune in. Oo. Tamang-tama May number yan. 1 fan na agad. Tapos meron naman from 9918, pwede ba i-request kay Sir Nilo yung Bapo Maria? Oo. Yan. Kakantahin po namin yun. So, last Yan po song. yung- Pwede na natin kantahin ngayon. Sige po. Okay. Para umabot. Meron pa ba? May ibang text? Sige. So, before we end, ito po, last song natin para sa ating Music Monday Kantahang Katoliko. Bapo Maria, ibnu kaking grasya, ingkinong Diyos at syuke ka, man ka rin sablang babae, at man iba naman ing pungani at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, ipanalangin mo kami keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Santa Maria, ina ni Diyos, ipanalangin mo kami keng makasalanan, ngeni at king oras, ngeni at king oras. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Wow, bravo! Ay, ang ganda. At may nag-text kagad. Sabi niya, thanks Sir Nilo from your Survey Day family. Yeah. Community. Maraming salamat. Yun po yung choir na hawak ko, ang Survey Day Choir. Very inspiring, no? Very inspiring. Lalo na yung Bapo Maria, no? Oo nga. Amang napaka-inspiring ng episode nating ito. Mm-mm. Kasi makikita natin yung pagsasama-sama ng mga talento, ng mga tao, ng mga koro, yung for the Oo. community, for the parish, at para sa buong Santa Iglesia naman yung Yeah. ginagawa. Mm-mm. Itong kanilang mga endeavors, no? Kung kayo rin po ay nai-inspire na gumawang kanta, no? Gumawa po kayo, no? And share to us your songs. Pwede po, no? Maybe some final words, no? Before tayo po ay magtapos, kahit na gusto po nating magtagal dito, pero baka tayo na ay paalisin na. Oras na. Oras na. Pangako natin, Among, yayayain natin sila ulit. Yes. Iimbitahan Oo. natin sila. Para marinig natin pa yung mga ibang songs po nila, no? Dahil mga 40 yata yung nasabi. Opo. O, nakakailan pa lang tayo. Oo, naka-anim pa lang tayo, no? So, we have just scratched the surface of it. So, meron ba kayong mga gustong batiin before we go, no? Si Don? Binabati ko lang po yung mga kaparokya namin sa Santa Monica Parish, Mexico. Yan. Hello po sa ating lahat. Yeah. Si Ivy, meron ba kayong gustong batiin? Si Kuya Nilo? Gusto ko lang pong i-greet yung choir ko, yung Survey Day Choir, at saka yung DVC, ang Divino Verbo Choral. Yung family ko po, gusto ko lang i-greet yung wife ko, si Apple. Nandito mga po anak ko. sila, no? Nandito sa studio din, no?
Gusto lang po namin i-greet yung mga friends po namin, tsaka po yung mga ka-choir po namin, yung AD 1581 choir, kung nakikinig po sila. Tsaka po yung family ko, yung ate ko po na nag-greet po kanina. Yeah. Hi po sa kanya, tsaka sa mama ko po. Oo. Tapos si Rocky, no? Gusto ko rin pong i-greet yung family ko, Bondok family. Tsaka po yung choir namin, AD 1581 choir. Tsaka maraming salamat po. Yeah. Para po sa ating mga texters na hindi nabasa yung inyong mga messages, naka-note po yan lahat. At may iba po na babasahin natin at sasagutan off the air. Tapos may mga request din po ng mga kanta. Susubukan po natin yung kantahin sa mga Yeah. susunod Sa na susunod. episodes. Pero ngayon, kailangan muna nating tapusin Yes, ang at ating episode. Nagpapasalamat po tayo dito sa ating mga guests, no? Mm-hmm. Buti napaunlakan tayo dahil holiday. They have Ayan. spent their Oo nga. holiday with us. Napakaswerte po natin. We are so blessed to have them. Thank you very much. Palakpakan po natin sila, Yeah. no? Thank you very much. Congratulations. We are very proud of you. Right. And God bless you. Sana marami pa ang inyong magawang mga kanta. Alright, opo. Pero among tapusin na natin yung episode sa Yes. isang dasal muna. I-abbreviate na lang muna natin yung ating mahabang dasal para sa ating listeners din, no? So let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. Your Spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pag-invite sa amin. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Magkita-kita ulit po tayo sa ating kantahang katoliko. Ito po ang inyong favorite na DJ na father pa, Father Joel. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyan. Awikan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo